Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ako po si Joconasatina Carpio ng CRC Makati. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan po natin ang Joshua chapter 3 verses 7 to 8. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin. Panibagong pagkakataon na maranasan ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, dalangin namin ng iyong pagpatnubay at ang karunungan na nagmumula sa iyo upang maintindihan po namin at maisabuhay ang mga aral na ito. Tinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoong Hesus, pinupuri, dinadakila at pinapasalamatan ka sa lahat ng iyong mga ginagawa. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Joshua 3 verses 7 to 8. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito ay gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga paring Levita na magdadala ng kaba ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit pagdating nila sa tubig sa pangpang nito ay huminto muna sila. Imagine this, nasa harap ka ng isang ilog. Ito ay umaapaw, ang tubig ay malakas ang agos, at ikaw ay inuutosang tumayo sa gitna nito. Walang bangka, walang tulay, walang makakapitan, tanging utos ng Diyos. Ganito ang nangyari kay Josue at sa mga saserdote. Hindi tumigil ang agos ng tubig bago sila pumasok. Kinailangan muna nilang tumapak sa tubig sa pamamagitan ng pananampalataya. God often chooses moments of challenge to reveal His presence and affirm His calling. Sa atin pong binasa, we see a pivotal moment. God is preparing to demonstrate His power, not only to deliver His people, but also to establish Joshua as their leader. But it all begins with an act of obedience. Priests stepping into a river at flood stage, simply because God said so. This passage reminds us that leadership in God's kingdom starts with listening to His voice and obeying, even when the instructions seem risky or unclear. The priests were told to stand in the water before it stopped flowing. Faith always requires a step, sometimes into deep moving water. Sa atin pong buhay, may mga pagkakataong nais ng Diyos na kumilos tayo bago pa dumating ang sagot o himala. Maaring hindi natin maintindihan kagad, pero ang pagsunod sa kanyang tinig ay daan patungo sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Sa tuwing sumusunod tayo, kahit mahirap, pinapakita ng Diyos na siya ay sumasa atin. Ang ating pananampalataya ay nagiging daan para makita ng iba ang kanyang presensya sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming narinig sa araw na ito. Gaya ng ginawa mo kay Joshua, Lord, give us the courage to step where you lead, even when we don't see the way ahead. Help us to trust your presence and obey your voice, knowing you go before us. Palakasin mo po ang aming pananampalataya at patatagin mo kami sa gitna ng pag-aalinlangan. Use our obedience, Lord, to glorify your name and encourage others in faith. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa Tinapay Mula sa Langit. Malaya nyo rin pong i-share ang video na ito upang kayo din ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang umaga po.